Hello mga kabosing, at welcome back sa panibagong episode ni Peter. Nagsimula ang bahaging ito ng kwento ng ipahiwatig ni Peter na mas mabuti nang tapusin na nila ang pagpapanggap. Hiniling niya kay Andreas na ilabas na ang tunay na personalidad na nagtatago sa likod ng lahat ng nangyayari upang magkaroon sila ng mas makabuluhang pag-uusap. Pagkarinig nito, agad na nagalit si Andreas. Sa matinding inis, ipinahiwatig niyang wala umanong karapatan si Peter na utusan siya o sabihin kung ano ang dapat niyang gawin. Samantala, sa loob-loob ni Peter, lalo lamang tumibay ang kanyang pasya. Batay sa lahat ng kanyang napansin, determinado siyang ilabas ang tunay na pagkatao ni Andreas, anuman ang mangyari. Mula rito ay ibinalik ng kwento ang mga pangyayari sa nakaraan upang ipakita kung paano nagsimula ang lahat. Noong panahong iyon, itinuturing lamang si Andreas bilang isang taong walang halaga sa kanyang sariling angkan dahil hindi niya magawang gamitin ang teknik na Baikia. Sa pananaw ng kanilang tribo, isa iyong malaking kahihiyan para sa angkan ng Prosutra. Gayunpaman, ipinahiwatig ng kwento na kahit sa lugar na tila walang pag-asa, maaari pa ring lumitaw ang isang pambihirang talento. Isang araw, mula sa isang libingan ay biglang lumitaw ang maliit na kamay ng batang si Andreas at mahigpit nitong nahawakan ang kamay ng isang lalaking nagbabantay sa paligid. Sa pagkakataong iyon, hindi sinasadyang nagising sa kanya ang Gukia, ang alamat na teknik na matagal nang itinuturing na halos hindi na umiiral. Pagkaraan ng insidenteng iyon, natagpuan ang lalaking na biktima sa isang hindi pangkaraniwang kalagayan. Dahil dito, labis na nagtaka ang mga tao sa paligid. Ayon sa kanila, maayos pa ang kalagayan ng lalaki hanggang noong nakaraang gabi, kaya walang makapagpaliwanag kung bakit bigla itong nagkaganoon. Nang makumpirma ng pinuno ng angkan na nagawang gamitin ni Andreas ang maalamat na teknik, muli siyang tinanggap sa kanilang tribo. Gayunpaman, pansamantala lamang ang pagtanggap na iyon. Habang lumilipas ang panahon, nagsimulang maniwala ang maraming miyembro ng angkan na si Andreas ay magiging pinagmumulan ng malaking kapahamakan sa hinaharap. Para sa kanila, ang teknik na Gukia ay isang bagay na hindi dapat muling lumitaw. Dahil dito, naniwala silang darating ang araw na kailangan nilang alisin si Andreas upang maiwasan ang mas malaking sakuna. Ipinapakita ng bahaging ito kung paano mabilis na napalitan ng takot ang paghanga. Sa halip na makita bilang isang pambihirang talento, nagsimula siyang tingnan bilang isang banta, dahilan upang lalo siyang mawalan ng lugar na matatakbuhan. Nang mapagtanto ni Andreas na nanganganib ang kanyang buhay, agad siyang tumakas. Sa loob ng 3 araw at 3 gabi, walang tigil siyang tumakbo habang pilit iniiwasan ang mga taong humahabol sa kanya. Habang patuloy siyang tumatakas at nilalamon ng matinding takot, hindi niya namalayang nabangga niya ang isang malaking lalaki na nakatayo sa kanyang dinaraanan. Pagtingala niya, napagtanto niyang ipinadala ang taong iyon upang wakasan ang kanyang buhay. Ipinaliwanag ng lalaki na wala siyang magagawa dahil sinusunod lamang niya ang utos ng kanilang angkan. Dahil dito, sinabi niyang kung may dapat sisihin si Andreas, iyon ay ang kanyang sariling kapalaran. Sa puntong iyon, wala nang nagawa ang batang si Andreas kundi ang magmakaawa habang nangingibabaw sa kanya ang matinding takot. Ngunit biglang nagbago ang sitwasyon. Napansin niyang hindi na makagalaw ang lalaking nasa kanyang harapan. Hindi niya namalayang nagising din ang isa pa niyang kakayahan, ang Baikia. Habang nalilito siya sa nangyari, isang misteryosong tinig ang biglang nagsalita sa kanyang isipan. Agad niyang hinanap kung saan nagmumula ang tinig na iyon at nagtanong kung sino ang kausap niya. Bilang tugon, ipinakilala ng tinig ang sarili bilang si Somay. Mula noon, patuloy na kinausap ni Somay si Andreas at hinimok siyang pag-isipang mabuti ang kanyang sitwasyon. Ayon dito, kahit makatakas pa siya sa pagkakataong iyon, hindi siya titigilan ng angkan ng Prosutra. Patuloy siyang hahabulin hanggang sa tuluyan siyang mapatay. Dahil dito, iminungkahi ni Somay na mas mabuting unahan na lamang niya ang mga taong nagtatangkang pumatay sa kanya. Ipinaliwanag nitong maaari silang magtulungan. Si Somay ang gagamit ng Baikia upang kontrolin ang sitwasyon, habang si Andreas naman ang gagamit ng Gukia upang tapusin ang kanilang mga humahabol. Sa pag-usad ng kwento, unti-unting naging malinaw na si Somay ay hindi isang hiwalay na tao. Sa halip, isa pala itong panibagong personalidad na nabuo sa loob ni Andreas bilang mekanismo ng kanyang isipan upang harapin ang matinding trauma, takot, at banta sa kanyang buhay.
Mula sa pananaw ng kwento, ipinapakita ng bahaging ito na ang pinagmulan ng personalidad ni Somay ay hindi basta-bastang kapangyarihan, kundi bunga ng matinding psikolohikal na paghihirap na pinagdaanan ni Andreas. Dahil dito, mas nagiging malinaw kung bakit magkaiba ang kilos, pananalita, at pananaw ng dalawang personalidad. Sa kabila ng lahat ng narinig, nanatiling tutol ang batang si Andreas. Bilang isang mahina at likas na mabait na bata, ipinahiwatig niyang hindi niya kayang pumatay ng kahit sino, gaano man kalaki ang panganib na kinakaharap niya. Hindi nagtagal, natunton ng isa sa mga miyembro ng angkan ng Prosetra ang kanyang pinagtataguan. Agad nitong tinawag ang iba pa at ipinahiwatig na naroon na ang batang itinuring nilang isinumpa. Nang marinig ni Andreas ang tawag na iyon, hindi niya maiwasang magtanong sa kanyang sarili kung kasalanan ba talaga niyang isinilang siyang ganoon. Sa kanyang isipan, patuloy niyang kinwestiyon kung bakit tila siya ang pinagbubuntunan ng lahat ng galit at kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng tadhana. Matapos siyang mahuli, isinabot siya ng mga miyembro ng angkan sa isang puno at naghanda silang wakasan ang kanyang buhay. Habang umiiyak, inisip ni Andreas na tila puno ng kalungkutan ang kanyang buong buhay. Pakiramdam niya ay isinilang siyang may dalang pagdurusa at itinapon ng mundong dapat sana'y kumupkop sa kanya. Patuloy niyang tinanong ang sarili kung iyon nga ba ang itinakda ng kapalaran. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang pagdaanan ang ganoong uri ng paghihirap. Sa kanyang pananaw, wala na siyang lakas upang lumaban dahil maging ang mga taong nakapaligid sa kanya ay naniniwalang isinumpa siya ni Arksha. Pakiramdam niya ay kahit gaano pa siya magpumiglas, hindi niya kailanman matatakasan ang kapalarang ibinibintang sa kanya. Mula sa pananaw ng kwento, ipinapakita ng bahaging ito kung gaano kalalim ang emosyonal na sugat na dinadala ni Andreas. Ang patuloy na pagtanggi at takot mula sa kanyang sariling angkan ang unti-unting nagtulak sa kanya sa sukdulan. Sa gitna ng matinding desperasyon, hindi na maalaya ni Andreas na muli niyang nagamit ang teknik na Baikia laban sa mga miyembro ng angkan ng Prosetra. Sa loob lamang ng napakaikling sandali, bumagsak ang lahat ng nasa paligid niya sa paraang hindi agad maipaliwanag. Nagkalat ang dugo sa buong lugar, at ang ilan sa mga katawan ay nagtamo ng matitinding pinsala. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi pa rin tumigil si Andreas sa pag-iyak. Malinaw na ang mga pangyayaring iyon ay nag-iwan ng malalim na trauma sa kanyang isipan. Ngunit hindi nagtagal, unti-unting napalitan ng matinding determinasyon ang kanyang pagdadalamati. Sa kanyang puso, nangako siyang hindi na niya tatakasan ang sumpang ibinibintang sa kanya. Sa halip, tatanggapin niya ito bilang bahagi ng kanyang pagkatao. Pagbalik sa kasalukuyan, malakas na ipinahayag ni Andreas na siya ang tunay na personalidad, si Somhay. Gayunpaman, hindi iyon pinaniwalaan ni Peter. Sa kanyang pananaw, ang nagsasalita ay hindi ang tunay na personalidad kundi ang huwad na matagal nang nagkukubli. Dahil sa pahayag na iyon, lalong nagalit si Andreas. Walang pag-aalinlangan, mabilis siyang sumugod upang salakayin si Peter. Sa halip na mataranta, bahagya lamang na natawa si Peter. Pabiro niyang ipinahiwatig na hindi magtatagal ay makatatanggap si Andreas ng balita tungkol sa pagbabago ng ranggo nito sa Glory. Idinagdag pa niyang sisiguraduhin niyang bababa ito hanggang rank D. Kasunod nito, mabilis na inatake ni Peter ang kanyang kalaban gamit ang hawak niyang tungkod. Sunod-sunod ang kanyang mga pag-atake, at bawat isa ay isinagawa ng may bilis at lakas. Gayunpaman, hindi kinaya ng tungkod ang tindi ng kanilang banggaan. Sa kanyang pagtataka, napansin ni Peter na nagawa ni Andreas na durugan ang matigas na tungkod na parabang isang piraso lamang ito ng papel. Ipinapakita ng detalyeng ito na malaki ang ipinagbago ng lakas ng personalidad na kasalukuyang kumokontrol kay Andreas. Hindi lamang nagbago ang kanyang ugali, kundi maging ang paraan ng kanyang pakikipaglaban. Kasabay nito, biglang nakaramdam si Peter ng paparating na panganib. Sa isang iglap, inilunsad ni Andreas ang isa na namang napakabilis at mapanganib na sipa. Sa kabutihang palad, mabilis ding nakapag-react si Peter at naiiwasan ang pag-atake sa pamamagitan ng mabilis na pag-ikot ng kanyang katawan. Dahil sa bilis ng naturang atake, agad siyang umurong upang muling makagawa ng ligtas na distansya habang maingat na inoobserbahan ang kanyang kalaban. Matapos pagmasdan si Andreas, ipinahiwatig ni Peter na sa wakas ay lumabas na rin ang personalidad na matagal na niyang hinihintay.
Ayon sa kanya, matagal na niyang sinusubukang ilabas ang tunay na katauhang nagtatago sa likod ng lahat ng nangyayari. Kapansin-pansin na iba na ang kilos, aura, at presensya ni Andreas sa sandaling iyon, na tila tuluyan ng napalitan ng ibang personalidad. Bilang tugon, kalmado ngunit puno ng galit na ipinahiwatig ni Andreas na matagal na rin niyang hinihintay ang pagkakataong makaharap si Peter. Sa puntong ito ng kwento, malinaw na ang kanilang komprontasyon ay hindi na lamang simpleng labanan ng lakas at kakayahan. Isa na rin itong paghaharap ng dalawang matitinding paninindigan, habang unti-unti ring nabubunyag ang tunay na pagkatao ni Andreas. Dahil dito, lalo pang tumitindi ang tensyon at mas nagiging mahalaga ang susunod nilang magiging hakbang.